Ayan. Tayo pong lahat ay tumayo. So, tinatawagan ko po dito sa harap sina Jairus Vincent Alcantara. Dito po, sa harap. Si Elisa Cañeda. Greg Cañeda. Dito po sa harap, dito po sa harap. Julian Nebria. Norwen Sagon. Okay. Of course, si Ophelia. Si Bernadette, Daquilia o Daquilia. Kanina pong madaling araw, maaga po akong nagising pero sabi ko kay Lord, masyado pang maaga, di pa ako nakabawi sa puyan. Pwede bang pakigising mo ako ng 3 o'clock? Ginising ako ng Panginoon 2:58. So, the same, paggising, nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon, and then, hilamos, toothbrush, para at least pakikipag-usap ko sa Panginoon, hindi ako bad breath. So, ang sarap ng usapan namin ni Lord. But one thing I prayed is, Lord, gawain po mamaya. Bring souls. Bring souls. And we are operating on the finished work of yours. Hindi po tayo humihingi ng tagumpay sa Panginoon. Gumagalaw po tayo sa katagumpayan ng Panginoon. Hindi po tayo namamalimos ng biyaya. Binavalidate lang natin at kino-confirm na ang biyaya ay ibinigay na po sa atin ng Panginoon. At syempre, sa panalangin, kailangan makipag-deal ka rin sa mga kaaway. Hindi ka nakikipag-away sa kanila. Tinatayuan mo lang muli ang katagumpayan ng Panginoon. Because we cannot fight the enemy. Because the enemy, what? Is already defeated. Ipinapamukha lang natin sa kaaway na talunan na siya. Kaya hinahawakan natin ang ating authority bilang mga anak ng Diyos. Hinahawakan natin ang katagumpayan na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil sinabi ng Roma 8, we are more than conqueror. At ayaw ng Diyos na tayo ay nanghihina para bang talunan sa harapan ng kaaway, ipamumukha natin sa kaaway ng ating Panginoon ay matagal na nagtagumpay. So, umaga dito, atin pong ipanalangin ang atin pong mga kapatid. Yung iba dito ay second time at yung iba naman ay first time. Taas po natin ang ating mga kamay, turo po natin sa kanila at atin po silang ipanalangin. Amang Diyos, narito ang iyong mga anak sa iyong harapan, nagpupuri, nagpapasalamat, inaangkin ang katagumpayan na ipinagkaloob mo na sa amin. Ang nais mo lamang, O Diyos, ay panghawakan namin ang aming karapatan bilang iyong mga anak at aming ipamukha sa kaaway na wala siyang magagawa sapagkat ikaw, O Diyos, ang siyang mag-iingat, ang siyang patuloy na magtatago sa amin sa pamamagitan ng iyong dugo. Kaya sa umagang ito, tanggapin mo po, Panginoon, ang mga kapatid namin sa iyo, O Diyos, ay nakatindig. At ang dalangin po namin sa kanila ay magpatuloy, Panginoon, ang kauhawan higit sa lahat sa iyong mga salita upang ganap kanilang makilala. Gumalaw ka, kumilos ka, Panginoon, sa kanilang buhay sa pamamagitan ng Santong Espiritu at ipaunawa mo, Panginoon, na wala po makakagalaw sa kanila. Maliban na lang, Panginoon, kung sila, O Diyos, ay magbibigay ng pagkakataon sa kaaway upang sila, Panginoon, ay gapusin, alipinin. Ngunit ako'y nagtitiwala, Panginoon, na ang mga kapatid namin ito
ay nasimulan mo na, Panginoon, na taniman ng inyong mga salita at ito po ay magbubunga sa kanilang mga puso at makikita sa kanila ang mga bunga nito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatid na ito at patuloy po namin silang idadalangin, ilalapit, iaangat sa iyo, Panginoon. At magagala kaming patuloy na sila ay makasama, Panginoon, sa pagpupuri at pasasalamat sa Kanya, sa iyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa kabuuan, kumilos ka minsan pa sa kalagitnaan ng iyong mga anak na nagkatipon upang papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon. Sa inyo po namin itinitiwala ang gawain ito at patuloy ng katagumpayan ay selyuhan mo, Panginoon, para sa araw na ito, para sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen, amen. Sige po. Sige po. Makakabuna po kayo. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamakailan lang po or kahapon yata or madaling araw ay nilindol po ang Surigao, 6.2. So galing po sa Baguio, bumaba ng La Union, bumaba ng Zambales, lumipat sa Cebu, naramdaman ng Bilyaba, Leyte, naramdaman ng Zamboanga, at kanina ay sa Ormoc, naramdaman din po yung lindol at nung ito po ay sa Surigao. Hindi ko po kayo tatakutin, pero meron po ako na-browse na isang nagpo-prophecy, Maynila na po ang susunod. Pero wag po kayong matakot. Bakit? Kung paano ginamit ng Diyos ang baha para ilantad ang mga katiwalian sa ating pamahalaan, katiwalian sa mga taong pinagtiwalaan, hindi lang ng Diyos, kundi ng pamahalaan ng matataas na posisyon. Kung paano ang mga ginagawa nila sa lihim ay inilalantad ng Diyos. Mga kapatid, ginamit ng Panginoon ng tubig. Ngayon, ginagamit ng Panginoon ng pagyanig. At kung kayo nagtitiwala sa Panginoon, alam ko at dapat lang na magtiwala tayo sa Panginoon, wala po kayong dapat ikatakot. Talagang mayayanig. Talagang yayanigin tayo. Bilang paalala, at doon po sa mga maaaring walang pagkakataon na mabasa ang isang talata sa Biblia na nagpapatunay na meron po talagang pagyanig eh. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang talata sa Biblia na ang sinasabi ay ganito. Sa Hebreo 12, hindi po ito yung talata po natin tatalakayin. Nais ko lamang pong i-remind po kayo na ano man ang nangyayari dito sa atin, hindi na po yan bago. Wala na pong bago. Lahat ay nangyari na. Hindi lamang po ito ang isang lindol. At hindi lamang po ito yung mga darating pang lindol. Marami na pong lindol ang nangyari sa kasaysayan po ng mundo. At yan ay bahagi ng nasirang relasyon ng Panginoon. Imagine na nasira lang ang relasyon ng unang mga magulang natin sa Diyos, napakalaki ng kinainatnan ng kanilang pagkakamali. Sabi po ng Hebrew 12:27, the words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Ayan o. Yun pong mga binitawang salita, words. No? Words na hindi lamang may tono or may rhyme. Ang words na yan ay meron pong katotohanan, higit sa lahat.
The words, mga salita, once more. Ulit, once more. Ulit, ibig sabihin, may nauna na. Once more. Uulitin. Ay nagpapatunay ng alin? Ng pag-aalis o ang paglalaglag, removing of what can be shaken. Lahat ay liligligin. Tahanan liligligin, institusyon liligligin, pamahalaan liligligin, gobyerno liligligin, iglesia liligligin, at ang bawat isa sa atin ay liligligin. Bakit? To remove, alisin, yung mga hindi nakakapit ng mahigpit. Kaya naman kung tayo ay naglalarong Kristiyano at nakaganon ka lang, konting liglig lang sa'yo, laglag ka na. Removing of what can be shaken, that is, yun ay created things. Ano ba yung created things? Ito pong tinutungtungan natin ay created thing. Lahat ng mga bagay na nilikha, puno, gusali, tayo, liligligin tayo ng Panginoon so that what cannot be shaken, which is your relationship with God. You're standing before God. Alam mo, standing nyo before God, you are His child and we are His children. Pahawakan mo yon. Huwag mong baliwalayin yon. Kapitan mo yon, tindigan mo yon, sapagkat yun ang hindi matitinag, pati ang salita ng Diyos, yun po ang hindi matitinag. Maaaring ang relasyon natin matinag. Pero kung malalim tayo sa Panginoon, mauuga po tayo, pero hindi po tayo magkukulaps. And that is an assurance. Sabi doon, that is created things so that upang ang lahat ng maliliglig ay malaglag at yung hindi maliliglig ay mananatili. At yun din ang sinabi niya kay Pedro. Kung alalahanin po natin sa Lucas, ang sabi niya doon kay Lucas, sa book ni Lucas, pero ang kausap niya si Pedro, ang sabi niya, Pedro, hiniling ka sa akin, Nino. Kanyo, pati Diablo humihiling sa Panginoon. Kala nyo kailang humihiling kay Lord? Hindi, pati Diablo humihiling. Alam nyo mga kapatid, kung atin po titignan ang kasaysayan ng pananampalataya, wala pong lingkod ng Diyos na hindi sinubok. At yung mga nangyayari po sa atin ay bahagi po ng pagliliglig. So sabi po dito, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. Kung tayo nakikipag-usap sa Panginoon, aminin niyo man o hindi, tanggapin niyo man o hindi, maging Satanas, ay kinakausap si Lord dahil humihingi siya ng pahintulot. Walang mangyayari sa atin ang walang kapahintulutan ng Panginoon. That is for sure. That is for sure. Kasi ito ang sinasabi, ulitin ko po, Simon, hiniling sa akin ni Satanas na ikaw ay, ano yung sift? Nakakita na po kayo ng nagtatahip ng bigas? Hindi palay, bigas. Wala na kayong matatahip sa palay yun eh. Ang tinatahip bigas. Yung bigas ay may kahalong palay, may kahalong ipa, may kahalong mga maliliit na bato. Sinisip yun. Ginaganon. At tingnan nyo, yung mabibigat, pumupunta sa gitna. Yung mga may laman. Yung mga may laman, pumupunta sa gitna ng bilao. Kasi naranasan kong mag-sip eh. Magaling ko pa nga makumuha ng mga, yung, tawag din yung, ano ba sa Tagalog yung maliliit? Yung gross, may tawag doon eh.
may Tagalog doon eh. Basta yon. So, lahat ng mga may laman, pumupunta sa gitna. Lahat ng mga may lamang Kristiyano na salita ng Diyos, nasa gitna. Nasa gitna. At lahat ng mga nagkukunwaring Kristiyanong mabababaw, pumupunta sa gilid. Kaya kita yung mga Kristiyanong laging walang laman, na hindi handang pumunta ng church, sa huli umuupo, hindi sa harap. Ay, hindi naman dito sa TLC FCCI. Baka sa kapitbahay yun. Pero kung tinatamaan kayo, okay na rin. Lahat ng mga magagaan, tingnan nyo ha, pumunta kayo ng Manila Bay. Lahat ng basura, nasa gilid. Kasi natatangay sila eh. Hindi ho ito panahon para lumapit ka sa Panginoon at magseryoso na. Hindi ito ang panahon. Gulat kayo, no? Hindi po yan tide. Totoo ito sinasabi ko. Hindi ito ang panahon. Dapat noon mo pa ginawa. Kasi ang sabi ng Biblia, 2 Korinto 6, kapag narinig mo na ang salita ng Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Tanggapin mo na siya. Noon pa sinabi yan. Magmamadali ka ngayon. Magka-clutter ka ngayon. Pero sabi nga ng Biblia, Matthew 24, ang lahat ng magtitiis hanggang huli ay maliligtas. Iyon ay ang mga humahabol na gustong maligtas. Hindi yung sa mga tumanggap na. Many are called, but few are chosen. Few are chosen. So para hindi po tayo masyadong maligalig dyan sa lindol na yan, it will come. Definitely, it will come. Si Pastora Claire, sabi niya, Pastor, panay po ang aftershocks dito. Kailan nilindol ang Cebu? September 20. October 12 na po ngayon. Happy birthday kay Sister Lelen at saka kay Brother Rudy. At advance happy birthday kay Brother Romeo. Padadalang kita ng spaghetti, Brother Romeo. Kasamahan ko na rin ng pizza. Bayaran mo lang. Karamihan po sa atin natatakot sa lindol shock. Kahit Kristiyano ka na, maiipit ka pa rin ng mga biga, ng mga semento. Masasaktan ka pa rin kahit Kristiyano ka. Pero mas madaling mamatay sa takot kaysa maipit ng biga. Kasi kapag naipit ka ng biga, saglit lang, patay ka na. Pero yung takot, hanggang buhay ka, pinapatay ka niya. The fear of death is much heavier than death itself. Mas nakakatakot ang takot kaysa kamatayan. Kasi kung tutuusin, meron akong kilalang mga lingkod ng Diyos sa Biblia, hindi po sila natakot sa kamatayan. Inihanda na nila ang kanilang sarili sa kamatayan. Kaya papaunawa ko po sa inyo, maaring hindi nyo ako maintindihan ng sinabi ko, hindi na ito ang panahon. Pero sa iba, ito na ang panahon. Noon pa po natin dapat ginawa yan. Pero hindi po ako nagsasalita ng tapos. Alam kong meron palatuntunan ng Panginoon, meron siyang inilaan na panahon sa atin. Kung ito ang iyong panahon, then ito na ang panahon. Kung ito na ang panahon, tumanggap ka na sa Panginoon. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Huwag mo nang hintayin na gulatin ka pa ng Panginoon. And one thing, mga kapatid, na gusto kong paunawa sa inyo, matagal na nangungusap ang mga propeta, matagal na nangungusap ang mga evangelista, matagal na nangungusap ang mga apostoles, ang mga pastor, ang mga guro, ayaw makinig. Ayaw nyo makinig, sige, lilindulin ko kayo. Tanyo, ilang lindo lang, nakuha na ng Panginoon ang atensyon ng tao. Dapat lang! Ayaw mong makinig, sige. Hindi ka makuha sa salita,
Sabi nga, hindi ka makuha sa santong dasalan, kukunin kita sa santong paspasan. Hindi lang sa nanliligaw yung Jolo. Sa pagkakataong ito, hindi ako magtataka, nalilindolin tayo ng Panginoon. At kung akong tatanungin ninyo, I thank God, I praise God sa lindol na ito. Sa mga lindol na ito. Alam niyo ba sa buong mundo, Pilipinas lang ang may maraming lindol ngayon? Pilipinas lang po. Pilipinas lang po. Hindi na ako magtataka. Tinagurian tayong the only Christian nation in the Far East. Pero kung makakilos tayo, hindi po tayo mga Kristiyano. And one time, my grandson asked me, "Lo, what is a Christian?" Ibang klase magtanong tong apo ko eh. Tinanong pa nga, bakit mahirap lang kayo? Bakit wala kang pera nung bata ka? Anong materyales ang ginamit sa bahay ninyo? Ano taon pa lang yan? 5 taon? 5 taon pa lang yan. Pero kung magtanong siya, mag-iisip ka rin eh. Ano ba ang Christian? At kahit na alam ko yung isasagot ko, kailangan ko ring ilatag sa kanya na mauunawaan niya yung sasagot ko doon sa edad ng 5 taon. Hindi ko siya basta-basta sasagutin ng theologically founded na mga salita. Yun pong the law of transaction, na may batang nagtatanong sa iyo, pero ikaw ay matanda, sasagutin mo ba siya ng matanda o sasagutin mo siya sa level ng bata? Kaya, nais ko pong pawiin ang inyong agam-agam. Kung gugustuhin ng Panginoon na lindolin tayo, dapat nauna tayo sa Baguio, Zambales, Pangasinan, Ormoc, Cebu, Leyte, at sa Surigao. Dapat nauna na tayo kung talagang gusto ng Panginoon. Kung talagang gusto ng Panginoon, mas nauna na tayo. Bakit kailangang ipahuli pa tayo? Mas marami po ang makikitil ang buhay kapag dito po inuna. Kaya, tama po, maghanda po tayo. At sabi nga, paano tayo maghahanda? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. In what way? Pray. Lagi ko pong sinasabi yun. Walang pinakamainam na paghahanda kundi ang pakikipag-usap sa Diyos, yun lang. Walang pinakamainam na pagpapahinga kundi ang pagpapahinga sa Panginoon, yun lang. Wala na pong iba. Kahit ang mga building na sophisticado, hindi po yan uubra sa force majeure. Kapag kalikasan na po ang lumiglig yan, tutuloy ko lamang nga po pala yung huling binasa ko kanina. Nabitin kayo doon. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. Hindi lang si Pedro, kundi ang mga lingkod ng Diyos. At tayo bilang mga anak at lingkod ng Diyos, liligligin po tayo. Nililiglig na po tayo ng kaaway even before. Matagal na po tayong nililiglig. Pero bakit po tayo nakakatagal? Ito po ang sabi po ng Biblia, "But I have prayed for you." Ang Diyos ay nananalangin sa kanila. Ang Diyos ay patuloy na nanalangin para sa atin. Diyos na po yun. Si Kristo na po yun. "I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail." Kung ang mga gusali bumabagsak sa sobrang pagliglig, liligligin ang iyong pananampalataya na higit pa sa gusali. At kung ang iyong pananampalataya ay marupok, hindi katulad ng mga gusali, babagsak yan. Babagsak yan. And so you have to have an inventory of your life. Tignan mo saan ka mahina, saan ka malakas. Tignan mo kung saan ka nagdidili-dali, kung saan ka nagliliwaliw, kung saan ka you're taking your time and your life so complacent na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa iba. So what is happening around us are just but indications
that the Word of God is true. Totoo ang salita ng Diyos kapag sinabi ng Diyos na ang pagliliglig ay gaganapin at sinabi pa ng salita ng Diyos na ang pagliliglig ay sisimulan niya sa kanyang iglesia. Marami ng pastor ang bumagsak, naliglig na. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Bumagsak si Pedro. Pero hindi pa tapos. Walang Kristiyano hindi babagsak. Babagsak lahat tayo. Pero yung huling bagsak mo, yun ang pinakamainam mong tagapagturo. The best teacher that you can have is your last mistake. Sapagkat hindi mo na uulitin. Pero kung talagang matigas ang ulo mo, paulit-ulit mo siyang gagawin. At kapag ikay bumagsak, ang sabi po ng Proverbs 39, wala nang pagbangong susunod. So ito po, malinaw na malinaw. Ang lindol ay maaaring pinahintulutan ng kaaway o pinahintulutan ng Panginoon at ang lindol ay maaaring ginagamit din ng kaaway upang ang mamatayan, ang masiraan, sisisihin ng Diyos. Bakit mo kami nilindol? Bakit hindi ka nagpaabiso na, lilindolin ko na kayo? Masisira ang bahay nyo. May mamamatay sa inyo. All the blames are directed to God. And the devil, Satan, is walking scot-free. Tuwang-tuwa siya. Yung bagyo sa buhay ninyo, hindi lahat po yan galing sa Panginoon. That's why you need to be very discerning. You need to distinguish alin ang pinahintulutan ng Panginoon at ano ang ginagamit ng kaaway para pasakitan ako. And only, machi-check nyo yan through prayers. Deep prayer. At kung gugustuhin niyo pa, with fasting. Ipapakita ng Panginoon yan sa inyo. Ipapakita ng Panginoon yan sa atin. Kailangan ng magising ang Pilipinas. Kasama ang mga lingkod ng Diyos na nagkukulang na rin sa panalangin. Baka ang panalangin nila 5 minuto na lang, 10 minuto na lang, 15 minuto na lang, laging nagmamadali. Your maturity and your deepening of relationship depends, I will repeat, depends on your relationship with God. Wala nang ibang sukatan. Iibigin mo ba ang Panginoon na hindi malalim ang relasyon mo sa Kanya? Only those na malalim ang relasyon sa Panginoon can discern, can comprehend, can fully understand the ways of God. Marami sa atin kilala ang Panginoon, but they never know God in His ways. Mga daan o paraan ng Diyos sa pagkilos niya sa buhay natin, sapagkat tayo ay normative creature. Kala natin ganun lang. Yung libro ng grade 1, susunod na grade 1, yun pa rin ang ibibigay. Pakailang salin na, yun pa rin ang ibinibigay na aklat. So ulitin ko po yan mga kapatid ha. The words once more. Minsan pa ay palatandaan ng pag-aalis ng lahat ng mga maaalis. Removing of what can be shaken. If your faith is not active, pag sinabing active, habitual kind of faith, paulit-ulit mong pinapractice. Huwag mong i-practice ang faith mo kapag lumilindol lang. Hindi yan faith.
That is insecurity. That is fear. And every child of God should not and must not live by fear. Huwag po tayong matakot sa ilalim at sa anino ng pagkatakot. Huwag po tayong manalangin ng routinary kind of prayer. Manalangin tayo sa paraan na umuugnay tayo sa Panginoon. Our prayers can be defined, if that is a real prayer, if that prayer is in union with God. Yung nakikipag-isa ang panalangin mo sa kalooban ng Panginoon, hindi ka lang umuusal ng mga salita na, Panginoon, pagpalain mo po ako, Panginoon, ingatan mo po ako. Wala namang problema yun. Pero that is routine. Yan ay mababaw na klase ng panalangin. Ang kalooban ng Diyos ang hanapin natin. Because, kung ang ating panalangin ay nakayon sa kalooban ng Panginoon, I tell you the truth. According to the scripture, kung babasahin po natin ang Juan 15, haba na introduction ko, pero let it be for now. Sabi po ng Juan 15, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Kristiyanong may bunga. Hindi Kristiyanong member or attender at walang ministry. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes. Iba yung pruning sa cutting. Ang cutting ay what? Severance. Pinutol ka na eh. Pero kapag sinabing pruning, inaalagaan ka in a way that nature requires of it. Na kapag merong maliit na puno at may malaking puno, maraming dahon, kailangan bawasan o kailangan bunutin. O hindi bubunutin. Bawasan ang mga dahon para yung araw makapenetrate. And that is pruning. Yung idadaan ka sa mga sitwasyon, naliligligin ng iyong pananampalataya, not to break you, but to show how much your root has penetrated the soil. True faith is penetrating faith. Tumatagos ang totoong pananampalataya. Lumalayo ang mga ugat. Lumalalim ang mga ugat ng totoong pananampalataya dahil tayo ay nakaugnay sa totoong puno. So that it will be even more fruitful. So walang Kristiyano na walang bunga. Ang mga Kristiyano ay nangagbubunga pa. Meron pang pa. More. Sabi dito, no branch, hindi. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me. Union with God. Remain. Union. Hindi ka pwedeng lumago nang hindi ka nakaugnay sa Diyos. Kung ikaw ay hindi nananatili sa Panginoon, hindi ka lalayo. Hindi lalayo ang iyong pananampalataya. Remain in me, and I will remain in you. That is the promise. That is the assurance. Kung mananatili ka sa Panginoon, hindi ka lalayo ng Diyos. Mananatili ang Diyos. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain. Inulit na naman. Once inulit ng Biblia ang isang salita, may diin po yun, may emphasis po yun. Meron pong pagbibigay ng diin sa salitang iyon para atin pong seryosohin, para atin pong dibdibin. Hindi niya ulitin ang salita kung walang dating. Kapag inulit ang salita, it is a must. Kailangan.
I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Ang isang Kristiyanong kinakikita ng bunga ay ang Kristiyanong nananatili sa Panginoon. Union with God. Union, and there is no way that you can bear fruit apart from God. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kahit anong pagsisikap mo, you apply that in your personal life. Meron kang pamilya, nagsisikap ka, ginagawa mong lahat, ang sipag mo. Ang gabi, ginagawa mong araw at ang araw, ginagawa mong gabi, wala ka ng pahinga. Pero bakit kapos pa rin? Bakit kapos pa rin? Ang sabi ng Psalm 127 verses 1 downward, kung hindi ang Diyos ang magtatatag ng tahanan o ng bahay, walang pakinabang at walang saysay ang pagsisikap ng mga nagtayo. Kahit ang pagsisikap mo, kapatid, this is not to discourage you. I am just telling you the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. You cannot do away with the truth, sabi po ng 2 Corinthians. What we can do with the truth? There's nothing that we can do with the truth. Truth is truth. Hindi mo siya kayang baluktutin. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words, hindi ka pwedeng manatili sa Panginoon nang walang backup ng salita ng Diyos. No. There's no way. No way. Pastor, nagsisimba naman ako eh. Oh, okay. Tumatawag naman ako sa Panginoon. Okay. Wala akong problema doon. Ang problema ko lang ito. Kilala mo ang Diyos, tumatawag ka sa Diyos, nagsisimba ka, gumagawa ka ng mabuti. Pero hindi mo ito binabaka pa ng salita ng Panginoon. May problema ka, kapatid. May problema ka. There is no way na makilala mo ang Panginoon ng walang salita. Nang walang salita. No way. Ito pa ang pangako ng Panginoon. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Kung ikaw ay nananatili sa Panginoon at ang salita niya ay nananatili sa iyo, humiling ka ng anumang bagay ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Okay. Sige. I will remain in God for 1 year. I will ask for beautiful home, beautiful house, malaking bankroll, magandang sasakyan. It won't happen. It won't happen. Pagmasdan po ninyo ang mga dahon sa punong yan. Pagmasdan po ninyo. Yung metaphor ng ubas, ginamit. Sino po dito nakakita na ng ubas? Marami nakakita ng ubas? Taas ang kamay. Nakakita ng ubas. Sino po dito nakakain na ng ubas? Okay. Sino po dito nakahawak na ng ubas? Sino po dito marunong magtanim ng ubas? Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. The things you are receiving, mga kapatid, sa inyong buhay, ay meron pong pinagdaanan bago nyo yan natanggap. Pero hindi dahil natanggap nyo, ikaw yung gumawa. See? Tayo po'y nakadepende lang sa Diyos. Nakakain na ako ng ubas, nakakita na ako ng ubas, at nakahawak na rin ako ng ubas, at minsan ko nang itinry na magtanim ng ubas. Patay.
Hanggang sa may nagturo sa akin. Sabi niya, Ninong, kung magtatanim ka ng ubas, putulin mo muna, balutin mo ng dyaryo. Ilagay mo muna sa isang lugar. Pumili ka ng lupa na pabor or compatible dyan sa ubas na yan o sa tanim ng yan. Mabubuhay yan, sinasabi ko sa iyo. Bakit niya alam? Kasi nagtatanim siya ng ubas. Oh, ano ibig sabihin ng manatili sa Panginoon? Mateo 11:28, kabanatang 11, talatang 28-30. Take my yoke upon you and learn of me. Learn. Paano mo mapag-aaralan si Lord? Hindi sa pamamagitan ng theology per se. Mapag-aaralan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ayun. Okay na po tayo. Hindi nakita ko sa lindol. Okay. Punta po tayo sa Colossus 1, talatang 19-22. Siya po ang ating talatang pag-aaralan ngayong umaga. Nung nakaraang linggo, ibinahagi ko po sa inyo doon sa Efeso ba yun? Na merong tulay. Pinag-isa po tayo ng tulay. So, hintayin lang po natin yung talata. Ayan po ba kayo? Yun. (19 to 22). Verse 1, beginning 19 to 22, at isasama na rin natin yung 23. Verse 19. 1:19. Yan. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him. Tingnan niyo po yung salitang God, pleased, fullness. I-parse po natin. Nabasa natin sa Timoteo na si Jesus, bagamat siya ay nasa katawang tao. Maraming may problema niyan sa atin eh. Pero hayaan nyo sila mga problema. Ako wala akong problema doon. Siya ay piniling maging tagapamagitan ng Diyos sa Kanya at sa tao. Ang pinag-uusapan po natin dyan ay deity of Christ. Hindi ka pwedeng Kristiyano na hindi mo alam ang doktrina ng deity ng Panginoon. Dahil pangunahin po yan. The deity of Christ. Kinaluguran ng Panginoon yung Him ay si Kristo. Kinaliguran ng Panginoon na si Kristo ay maging tirahan ng kabuuan ng Diyos. Kabuuan, fullness. Malaking bagay po yan sa ating paglakad sa pananampalataya. Because the moment you come to understand the fullness of God, hindi ikaw yung Kristiyanong laging nagda-doubt o nag-aalinlangan sa iyong kalagayan, sa iyong relasyon sa Diyos, sapagkat may salitang fullness. Bakit? Kung si Kristo ay kinaluguran ng Panginoon,
at minarapat niya na sa katauhan ni Kristo sa pagiging tao, ay taglay rin niya ang pagiging Diyos. Anong ibig sabihin niyan sa iyo na sumusunod sa Diyos? Yun po yung buod ng Kolosas. Sapagkat marami pong nagtuturo na kailangan may alam ka nito, kailangan dagdagan mo yan, kailangan mataas ang narating mo para maunawaan mo ang Diyos. Hindi kinontra ni Pablo ang mga nagtuturo ng kasinungalingan or heresy. Pero ang ginawa niya, sinulatan niya ang mga taga-Kolose, sinulatan niya, mga kapatid, hindi si Pablo ang nagtatag ng church sa Kolose, si Epapras. Sinulatan niya. At yung sulat na yan, doon sa sulat na yan, ang sabi niya, siguraduhin yung basahin ito. At pag nabasa ninyo, siguraduhin nyo rin ang sulat kong ito ay mabasa ng mga taga-Laodicea at ng taga-Thyatira. Yun po ay mga iglesia. Ang sulat na yan, hindi po yung Bible form. Yan po ay papyrus form. No? Yan po ay galing sa tambo. Yung pinakapapel niyan, tambo, na pinroseso at ginawang sulatan or ginawang papel. At yan ay na-preserve. Kapangyarihan ng Panginoon na-preserve yung mga papyrus na yun. At sinasabi niya, kung ang Diyos na pinagmumulan ng kabuuan, at ang kabuuan niya ay isinalin niya, inilipat niya, pinagkaloob niya kay Kristo na maging kabuuan. Ano ibig sabihin ng kabuuan? Kung ang Diyos ay Diyos, si Kristo ay Diyos. Yun po ang isang implication ng fullness dwelling in Him. Hindi kayang gumawa ni Kristo ng milagro kung siya ay hindi pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, banal na santo pa, ang gumagawa, ang agent, ang siyang dahilan bakit nakakagawa ng himala ang Panginoon dahil siya ay nasa katauhang tao. Pero hindi po naalis ang kanyang pagiging Diyos. Ang tawag po dyan ay kenosis. Diyos ka pero hindi mo ginagamit ang pagiging Diyos mo dahil you need to operate in the flesh. Kailangan mong iligtas ang tao in the flesh. And no one can do that except Christ only. Hindi ka kayang iligtas ng Panginoon sa pamamagitan lang ng laman. O hindi ka kayang iligtas ng tao sa pamamagitan ng laman, pero kaya kang iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng laman. Anong klase yan? Anong klase? Anong klaseng gawain yan? Ito nyo mga kapatid iwan ko muna yan. I'll go straight ahead doon sa susunod na talata. Up 20. Sige pa. Sige pa. Ayan, no? But now, medyo ano po ako, tumalon po lang medyo, But now, He has reconciled you by Christ's physical body. Flesh. Ang sabi po ng John 3, walang pag-ibig, wala lang mas malalim pang pag-ibig na pagpapakita ng malalim na pag-ibig, kundi ang mamatay ang isang tao alang-alang sa kanyang kaibigan. Alang-alang sa kanyang kaibigan, mga kapatid. Pero namatay ang Panginoon hindi sa kaibigan, namatay ang Diyos sa mga kaaway. Tayo yon. Pakiakyat. Ayan, no? Once you were alienated from God and were enemies. Sa paanong paraan po tayo naging kaaway ng Panginoon? In your minds. Anong sabi ng Romans 12:2? Anong sabi po ng Romans 12:2? Kabisado niya yung mga kapatid, di ba? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Bakit tayo itinuri na kaaway ng Panginoon? Ayan, no? Balik ko sa isa. Sa enemies, sa Colossians. Ayan, no? Once you were alienated, nahiwalay tayo sa Panginoon. Nalayo tayo sa Panginoon. Naputol ang ating ugnayan sa Panginoon sapagkat tayo ay kaaway ng Diyos sa ating mga kaisipan. Pero pag sinabing kaisipan, hindi lamang po partikular yan sa utak. Iyan po ay may kaugnayan sa puso. Dahil dito nagkakasala ang tao, hindi naman sa utak. Iyan po ay collective na ilustrasyon. Interchangeably heart and mind. Because, sabi doon, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Ano yung behavior? Yung paraan ng iyong pamumuhay. At yan at ang evil behavior na yan, nabuo, pinlano, na-conceive ng isip, binaba sa puso, giniling ng puso, solidify ng puso, binikas ng bibig, kinilos ng kamay, maging ating paa, kasama ang katawan. Kung marami ang iyong isip, hindi pwedeng malinis ang puso mo kapag marami ang isip mo. At hindi naman pwedeng malinis ang puso mo, malinis ang utak mo. Hindi po mangyayari yun. Magkasama po yan. Sino po dito uminom ng 3-in-1 na coffee? Yung mga addict sa 3-in-1. Yung mga tipong hindi na mabubuhay hanggat di nakakainom ng 3-in-1. Pag sinabing 3-in-1, anong gusto mong inumin? Pag napunta dyan, Nescafe. Anong ininom nyo kapag uminom kayo ng 3-in-1? Kape. Totoo naman, kape. Pero bakit tinawag na 3-in-1 kung kape lang? Tell me. O, basabi nyo kape. Umiinom ka ng kape, pero yung kape, meron pong ingredients. Kasi noong panahon namin, talagang kape lang. Kape lang. Hindi na nga namin nilalagyan ng asukal eh. Pero dahil sophisticado na ang tao, yung kape sa kanila, may creamer at may sugar. Minsan nga, sinasamahan pa ng cinnamon. So, tingnan niyo yung illustration na yan. Hindi ka magkakaroon ng evil behavior kung malinis ang utak mo. Hindi ka magkakaroon yung minds na yan na naging dahilan para ikaw ay naging kaaway ng Panginoon kung malinis ang puso mo. Imposible! Imposible, di ba? So, the mind can operate in the way siya ay nagtatransport ng signal. Halimbawa, may kukunin ka, ito, pipikapin ko. Sabi ng utak ko, sige, pitasin mo. Pero hindi gagalaw ang kamay ko na hindi yan dumaan sa ibang bahagi ng katawan ko hanggang sa itong kamay ko ay pick upin nga. 3-in-1. Paano ka magiging masama kung hindi mo ginusto o hindi mo pinahintulutan? Paano ka magiging masama? Nagiging masama tayo kung meron tayong pahintulot. At yung pahintulot na yan, dapat may coordination ang ating buong katawan. Kaya nga sabi ni Pablo, ipailalim natin ang ating katawan at alipinin natin ang katawan natin, ang pasunurin natin. Mga kapatid, sabi doon, walk in the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. So, laging merong pagtatalo. So, we need to struggle. And that's why, sabi nga, once, noon, kayo ay hiwalay sa Diyos. Sa paanong paraan?
Itinuring kayong hiwalay sa Panginoon sapagkat kayo ay mga kaaway ng Diyos. Pastor, wala naman akong kamalay-malay dyan. Pinanganak ko 1962. Mas nauna sa akin ng Old Testament. Bakit kung kinakaaway ko ba ang Panginoon? Sa paanong paraan? Yun. Sa iyong pag-iisip, sapagkat meron kang taglay na, makasalanang uri. At ang makasalanang uri ang nagdidictate ng gagawin mo. Kaya nga sabi ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Guard. Sapagkat ang tao, normative sa tao, ang itibok ng puso niya ay ang pangangailangan ng katawan, physical. Kaya nga may espiritu ang tao, sapagkat may pangangailangan ng espiritu. Turuan mo ang iyong puso na kung meron kang pangangailangan sa physical, mas higit na may pangangailangan ka sa espiritual, sapagkat ang espiritual na realidad ay nagdidikta ng mangyayari sa physical. Yes! Hindi natin alam ang nangyayari sa langit, pero sinabi ng Biblia, na buong araw, walang humpay, ang pagpupuri sa kalangitan, nangyayari sa kalangitan, ang gusto ng Diyos, as it is in heaven, on earth as it is in heaven. What is happening in heaven? There is worship. Worship. They never grew tired of worshiping God. Holy, holy, holy. Walang tigil yun, mga kapatid. Nangyayari yun sa langit. Hindi mo nakikita, pero nangyayari sa espiritualidad. At yung nangyayari sa espiritualidad, gusto ng Panginoon mangyari sa physical by the renewing of our minds. Na yung pananaw mo ay kailangan lumagpas. Colossus 1:2-3. Sabi po ng Colossus 3, Colossians chapter 3 verses 1 and 2. Since then, you have been raised with Christ. Sabi po niya sa Ephesians chapter 2, we are seated with Christ. Ano ibig sabihin nun? Napakalaking bagay nun. Sa spiritual, mga kapatid, katabi natin ng Panginoon. Ibig sabihin, malapit ka sa Diyos. At walang makalalapit sa Diyos na makasalanan. Kung ikaw ay katabi ng Panginoon, therefore nilinis ka na ng Panginoon, katabi ka ng Diyos. Hello? Ayan o. Since then, you have been raised with Christ. Binangon ka na ng Panginoon eh. You are in Christ, binangon ka na ng Christ. Sabi doon, set your hearts on things above. Paano mo isa-set ang puso mo sa bagay na hindi mo naaabot? Above. Sabi doon, where Christ is seated at the right hand of God, meaning power. Do you have the power of Christ? Kaya nga sabi doon, set your hearts on things above. Makapangyarihan si Kristo, may kapangyarihan ka bang nagmumula kay Kristo? Na hindi ka umaastong talunan na Christian, na tumitindig ka sa katotohanan no matter what. Kung ayaw nila ng theology mo, fine. Pero hindi mo kailangan i-compromise ang theology mo or yung paniniwala mo sa Panginoon dahil ayaw nilang tanggapin. So be it. Set your hearts on things above. Paano mag-set ng hearts on things above? Paano mo gagawin yan? Mga kapatid, not unless maintindihan mo yung gustong ipaunawa sa'yo ng Panginoon. Sabi doon, seek ye first the kingdom of God. And all these things, knowledge, skill, intellect, that will be given to you, so as for you to set your heart on things above. Di ba sabi ng vine,
If you remain in me, and I remain in you, and my words remain in you, ask for anything, and you ask for what? Wisdom from above. And if you possess that wisdom from above, then you can set your heart on things above. Why? Because the wisdom came from above. Above. Sa taas nagmula. Kaya kung taglay mo ang karunungang galing sa taas, mailalagay mo na ngayon ang iyong buong pagkatao sa your heart. Pag sinabing heart ay buhay, tibok. Merong pagdaloy ng dugo mula ulo, utak hanggang paa. That is life. Yung life mo, kapatid, ay hindi na dapat yung dati. Yun ang ibig sabihin. Setting the high standard of living. Andiyan pa ba kayo? Hallelujah. Set your hearts on things above where Christ is seated. Ang kapangyarihan ay taglay ng Panginoon. At kung ang Diyos ay, si Kristo ay taglay ang kapangyarihan ng Panginoon, hindi ba niya kayang ibigay ang kapangyarihan na yan sa iyo? Verse 2. Set your minds. Di ba sabi doon kanina? Naging kaaway tayo ng Panginoon because of minds. At naging epekto yan ng ating evil behavior. Tingnan nyo to. Set your minds on things above, not on earthly things. Eh, pastor, hindi ko kayang idadalhin ng katawan ko sa langit. Definitely not. Pero hindi mo kailangan pumunta ng langit para sabihin mo, nandito na ako sa taas. Hindi yun ang ibig sabihin. Kaya napakahalaga ng resurrected life ng Panginoon. We are not only living by petition. We are living by possession. Petition ka ng petition. Wala ka namang possession. Ano ibig sabihin ng possession? Sa'yo. Nasa iyo. Naangkin mo. Binigay sa'yo. Tinanggap mo. Possess. Kaya kita niyo ang buhay ng mga Israelita? Motivating circumstance is to possess the land. Why? Wala silang sariling lupa eh. Kaya napakahalaga ng lupa sa kanila. They have been a squatter, professional squatter, for more than 400 years. And when Moses came to free them from bondage, may pinangako ang Panginoon, subdue, possess Canaan. Possess! Pero kailangan nyo makipagpatayan. Canaan is not heaven. That cannot be used as an analogy for heaven. Because Canaan is a killing field. Killing field, kailangan mong patayin ng mga nag-ukupa. And your heart sometimes is a Canaan land. Many are illegal settlers, illegal dwellers in your heart, and you need to push them out. Kaya gusto ng Panginoon, buksan natin ang puso natin sa Kanya, kasama ang ating isip. Because that's the only way we can flush those things out of our system. Hindi papasok ang Panginoon sa iyo, sa iyong puso kung may nakatira dyan. Gusto niya siya lang. Dahil mapanibughuin ng Panginoon, sinabi ko na po yun ng linggo. At inuulit ko po sa inyo, ayaw lang ng Panginoon na may kahati. Gusto niya, ikaw, Kanya lang. At siya sa iyo. Yun ang gusto niya. Sobrang umibig ang Panginoon. Next. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Pag sinabing hidden, hindi nakatago. Nalililiman ka. Kung masama ang nakalilim sa iyo, magiging masama ka. Pero kung mabuti ang nakalilim sa iyo, magiging mabuti ka. So balik po tayo sa Colossians 19. 1:19.
Yung please, sabi doon, sa Matthew 3:17, ito po ang sinasabi. Sa NIV, pero mas maganda ang salin sa King James eh. Sabi niya doon, and a voice from heaven said, "This is my son whom I love, with him I am well pleased." Lubos na nalulugod ang Diyos Ama sa anak. Eh, Pastor, ano bang ginawa ni Kristo para malugod ang Diyos sa Kanya? Magandang tanong yan. Simple lang ang tanong. Ang simple lang ang sagot. Tingnan nyo ang creation story. Pag sinabing creation story, paano nilikha ng Diyos ni Kristo ang sanlibutan? Babalik po ako ng Genesis, chapter 1. In the beginning, God created, pag sinabing, in the beginning, God, the Father, the Son, the Holy Spirit, yan. God, Elohim. God created uniplural, kung tawagin. Uni, dahil isa ang substance. Diyos. Essence, isa. Pero ang operation and function, tatlo. Pero hindi po ito modalism, ha? Ang modalism ay may panahon na ang Diyos Ama, may panahon na Diyos Anak, may panahon na Diyos Espiritu Santo. Modalism po iyon. Hindi po. Uniplural po yan. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God. O, yan, lumabas na. In the beginning, God, kabuuan. The Bible started with God. The Bible did not start explaining God. No. It started with God. Tapos. Period. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Witnessing. The role of the Spirit is witnessing. Kaya madalas binabanggit natin ang pangalan ni Kristo Jesus na hindi natin nababanggit ang pangalan ng Banal na Espiritu Santo. Why? Because He is what? A witness. Silent witness, unknown to others. Pero nandun siya, witnessing, hovering over the waters. Next. And God said, o yan, si Father. And God said, let there be light, and there was light. Who created the light? God. Not God the Father, God the Son. He is the creator of everything. Basahin po natin sa John. Punta muna ako, huwag muna alisin niya, punta ako sa John. Kaya ang sarap magbasa ng Biblia. A little here, a little there. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word, in the beginning was the Word, the Logos. Si Kristo. And the Word was with God, and the Logos was with God, and Christ was with God, and the Word, the Logos, was God. Kaya hindi ka pwedeng walang Biblia. He was with God in the beginning, with God, with, coexistent. Kasama nilang Diyos, ang Diyos. He was with God in the beginning through Him. Him. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo. Sabi doon, nothing was made that was been made in Him. Kanya, si Kristo, was light, buhay. And that light was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. There came a man who was sent from God. His name was John. Ang sabi doon, kung wala ang Diyos, kung wala si Kristo, walang nagawa. Bakit? Ang Diyos Ama ang nag-uutos. Ang Diyos Anak ang sumusunod o nagpapatupad ng utos. Ang Banal na Espiritu Santo ang witness or, ano ba yung witness sa Tagalog? Sumasaksi sa mga nililikha. The creation is a work of a Trinitarian God. At yung tinitingnan, kumikilos yan sa buhay mo.
Walang sino man ang makakaparoon, walang makakalapit kay Kristo kung hindi kikilos ang Ama at ang Anak, ay ang Espiritu Santo. At ang gawain naman ng Anak ay tanggapin ang lahat ng mga hinipo ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo, hindi sila mapapahiya. Huwag kang aalis dyan. Pundasyon mo yan. Tuloy. There was light. O, paano ginawa ni Kristo ang ilaw? Problema niya yon. Ang liwanag. Problema niya yon. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. You see? Expanse. Ang tawag dyan, separation of light and darkness. Because later on, yung light and darkness, magiging sukatan na ng buhay ng tao. Panahon na. Or edad. Next. God called the light day, ayan, araw. And the darkness He called night. So meron ng distinguishing. Araw at gabi. Ang Diyos ang may gawa nun. So kung ang Diyos gumawa ng araw at gabi, huwag mong baligtarin. Huwag mong gawing gabi at araw, kasi araw at gabi. I mean, huwag mong pakialaman yung natural na daloy ng Panginoon. Una niyang nilikha ay liwanag para makakita. Kaya liliwanagan ng Diyos ang puso mo para makita mo ang Diyos. And there was evening and there was morning the first day. Next. And God said, let there be a vault between the waters to separate water from water. Bakit vault? Bilog kasi ang mundo eh. Vault. Isaiah 40:20 yata or 40:22. Sabi nila, ang mundo raw ay parisukat. Hindi po. Ang sabi po ng Biblia, ang mundo ay bilog. Alam na alam ng manginginom yan. Di ba? Bilog. Lapad. Long neck, mahaba laig. Alam na alam niyo yan. Kaya pagdating sa doktrina ng bilog, alam na alam ng mga manginginom yan. Wala silang problema sa bilog. Next. So God made the vault and separated the water under the vault from water above it, and it was so. Next. Ganda talaga ng Genesis. God called the vault sky. Ito nakikita po natin yan. That's vault. Paikot po kasi yan eh. So wala pang mga siyentipiko, sinabi ng Biblia. Next, second day. Haba, ano? And God said, let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear, and it was so. Next, nabuo, ang tawag doon ay land, at ang tawag doon ay tubig. Pagmasdan nyo, mga kapatid, lahat ng mga ginawang yan ay ayon sa palatuntunan at karunungan ng Diyos. At ang lahat ng ginawang yan, sumusunod sa utos ng Panginoon. Pero bakit pagdating sa tao, sumusuway tayo sa utos ng Diyos? Tayong may likha ng lindol, hindi naman ang ang kalikasan lang. Bakit tayo lumikha ng lindol? Kasi pinahintulutan mong yanigin ka ng pananampalataya mo ng kaaway. You had created your own earthquake, spiritual earthquake, bago pa ang physical earthquake. So even before, we've been suffering for an earthquake. Matagal na po tayo nagsasuffer sa earthquake. Hindi mo lang alam. Dalang nililiglig sa iyo, pananampalataya, hindi gusali. Ito po ay manifestasyong physical. Pero nangyari na yun sa spiritual. May lindol sa spiritual na realidad at ipinapakita ng spiritual na realidad sa physical. Kung niyayanig ng kaaway, niyayanig ng ang pananampalataya ng Diyos at ng kaaway, hindi ba niya pwedeng yanigin ang gusali? Kaya huwag nating sisihin ng Panginoon bakit may lindol. Tayo ang naging dahilan when we have broken the perfect harmony between the things in heaven and things on earth. This is the result. May volcanic eruption, ang leon pumapatay na ng kapwa niya leon at pumapatay na rin siya ng tao. Ang hayop ang ahas ay nanunuklaw na. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa Revelation, yung mga binago, yung mga nabago natin, kasama nung kaaway,
ibabalik uli ng Panginoon. Ang sanggol daw, pwede nang umupo doon sa lungga ng mga kobra. Napakaganda ng palatuntunan ng Panginoon. Balik tayo doon sa Colossus. Verse 20 na po tayo. See the fullness of God. Hindi mo kailangan ng ibang aralin. At hindi mo kailangan ng mga matataas na antas ng aralin sapagkat ikaw ay kompleto na sa Panginoon. Yun. Kompleto ka sa Diyos. Because God is pleased to have Jesus to indwelt by His fullness. Di ba sabi doon, ito ang aking bugtong na anak na lubos kong kinalulugdan. Dahil kinalulugdan siya sapagkat sumusunod si Kristo sa realidad na kung saan wala pa tayo, nag-uutos ang Ama, ginaganap ng anak at sinasaksihan ng banal na Espiritu. Dapat mangyari yan sa ating mga buhay, mga kapatid. And through Him, sa pamamagitan niya, to reconcile, tulay. Kaaway ka dati, duruin mo. Kaaway ka dati ng Panginoon, inilapit ka ng Diyos sa Kanya. Hindi ka mailalapit ng Ama sapagkat hindi ng usapan. Ang usapan, si Kristo lang ang magkakaroon ng katawang lupa. Walang katawang lupa ang Ama at walang katawang lupa ang Banal na Espiritu Santo. Only Christ Himself has the physical body. That's according to the plan and purposes of God. Tinulay po tayo, nilagyan po tayo ng tulay at lahat doon ay tutulay sa pamamagitan niya. Sabi doon, reconcile Himself all things, lahat ng bagay. Kasi ang unang kasalanan ay naganap sa langit. Ang unang pagtalikod ay naganap sa langit. Ang unang pag-rebellion ay naganap sa langit. Whether things on earth or things in heaven. Anong tawag dyan? Perfect harmony. Itong ginagawa po nating pagsamba, ito ay salamin ng nangyayari sa taas. Hindi yung nakikita. Meron pong praise and worship doon, more than the way we do praise and worship here on earth. Ito po ay reflection lang ng kaganapan sa hindi mo nakikita. Espiritu. Kaya nga taglay mo ang Espiritu. Kaya kahit hindi mo nakikita, naiintindihan mo kasi meron kang Espiritu. At yung Espiritu mo nagtatagpo, nagkakaroon ka ng kaunawaan, mga kapatid. By making peace. Walang Diyos na gagawa na magbigay ng kapayapaan at maging daan ng kapayapaan. Wala. Maliban kay Kristo. The peace. Through His blood. That is the medium. Kung alam lang natin ang kapangyarihang taglay ng dugo ni Kristo sa ating mga buhay, hindi mo aaksayahin ang buhay mo. Kasi tinubos siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung ang tingin natin sa krus ay pok ng pagdurusa, maaaring tama kayo. Pero hindi po iyon ang buong katotohanan. Kung ang krus na ito ay lugar na kung saan namatay ang Panginoon, yan din ang magpapakita kung saan tayo ay may kaugnayan sa Diyos. Iniugnay tayo ng Panginoon from here to here. And this is Christ. Mula sa buhay ng kamatayan, patungo sa buhay na walang hanggan. Diba, Romans 5 and Romans 8, there's now no condemnation to those who belong to Christ. He was crossed over! Crossed over! Itinawid tayo ng Panginoon mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan if only malaman natin ang buong katuturan ng mga salitang iyon. At hindi ka nalalayo sa fellowship with God. Doon sa mga tao nakaranas ng NDE, near-death experience, wala silang bukang bibig kundi napakaganda ng langit. Ayoko nang umalis sa langit. Gusto ko nang doon manatili. Pero sinabi sa akin ng Panginoon, hindi pa panahon, bumaba ka. Minsan nakakaingit magbasa ng ganun eh. Ang tiyahin ko, nagpatotoo. Si Chang Carmen, yung nakakatandang kapatid ng tatay ko, pangalawa sa panganay, ilang beses siyang dinala sa langit ng Panginoon at nakita niya na napakaganda talaga ng langit. At ayaw na niyang
ayaw na niyang bumalik. Yung isang trabahante ko sa construction, sabi niya, Pastor, maniniwala ka ba sa akin kung sabihin ko sa iyo, nakapunta na ako ng langit? Sabi ko, oo naman. Hindi lang naman ikaw ang magsasabi niyan eh. Sabi niya, Pastor, architect, yung inaawit natin dito sa lupa, alam nila yun dun eh. Ang gaganda nga ng boses nila eh. Ang sarap makinig ng ganong patotoo, lalo sa hirap na dinaranas natin ngayon na kung gusto na natin magpakamatay. If we only can see, sabi nga, no ears have seen, no eyes have seen, no ears have heard, and no minds conceived what God has prepared para sa atin, mga kapatid. Kaya kung merong inspirasyon ng mga mananampalataya na magpatuloy sa hirap ng pagsunod sa Diyos, ito ang inspirasyon mo. Natatapos ang lahat. Pero ang katapusan, dalawa. May katapusan ng pagdurusa, may katapusan ng kagalakan. At ikaw ang mamimili doon, mga kapatid. So nakita natin dito, pinagkakasundo ng Panginoon ang mga bagay na nasa lupa at ang mga bagay na nasa langit. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kapayapaan. At ang kapayapaan na yan ay masyadong mahal. Sapagkat ang kapayapaan na yan ay nangangahulugan ng pagtigis ng dugo ng Panginoong Kristo sa krus. Hindi sa Red Cross, sa krus. Without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. It is appointed that the man wants to die, and after which is judgment. Next, 21. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Yan po yung ating dating kalagayan. At napakabuti ng Panginoon sapagkat minarapat niya na siya na ang tumungo dito upang tayo na naalipin at tinuturing na kaaway, siya na ang makipagkasundo sa atin. Na dapat tayo nakikipagkasundo sa Diyos. Look at the prodigal son. It is the father who ran after the son, not the son who ran after for the father. No. It was the father who first saw the son and threw himself at niyakap niya yung alibugaan niyang anak. And that is a clear illustration kung paano niyayakap tayo ng Panginoon, hinahabol tayo ng Panginoon, sinusundo tayo ng Panginoon, niyayakap tayo, dinadamitan tayo ng Panginoon, sinisingsingan tayo ng Panginoon, nilalagyan tayo ng mga sandalyas at pinaghahanda tayo ng Panginoon sapagkat ganoon kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At kahit pa amoy baboy tayo, sabi po ng prodigal, o the love of the father, niyakap niya yung anak. It was the father who intently observed the days coming in and out, waiting patiently for his son to return. And indeed, the son returned. Bumalik ang kanyang ama, ang kanyang anak. At malayo pa, nakita na ng ama ang kanyang anak. Nakilala niya agad. Matagal-tagal ding nawala yung kanyang anak. Wala na yung marangal na damit. Amoy baboy na siya. Pero dahil ikaw ay pusong ama, may matang ama, may pag-ibig ng ama, nakilala mo agad ang anak kahit ano pa ang suot niya. Ganun ka kamahal ng Panginoon, kapatid. At kahit nga taglay natin, ang sinasabi natin, nabubulag ang mga kaisipan at masamang mga kaugalian. Next. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight. Kaya ang tawag sa iyo ay banal. Tanggapin mo man yan o hindi, paniwalaan mo man o hindi, pero ang sinasabi ng Biblia, ikaw ay inihaharap ni Kristo sa kanyang Ama bilang isang banal. Kahit ikaw dati ay makasalanan, kahit na ikaw dati ay kaaway na itinuturing ng Ama, pero dahil namatay ang Panginoong Kristo, nagtigis siya ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, ihaharap ka na ngayon ni Kristo sa harapan ng Ama bilang isang banal. Nilinis ang lahat ng iyong kasalanan, burado na, bayad na, mga kapatid.
At kung ano, merong inheritance si Kristo sa langit, inheritance mo yun. That the same will be given to you. Sabi doon, without blemish, inalis na ng Panginoon ang mancha mo and free from accusation. Sino yung nag-accuser natin? The devil. Oo, dati yung si Jolo, walang kwenta yan. Playboy yan. Chickboy yan. Pwede sa chick at pwede rin sa chick. Free from accusation. Walang huhusga sa iyo. Walang magbibintang na sa iyo sapagkat ang Panginoong Hesus ay nakaupo sa trono ng Diyos at kasama ka ng Panginoon na nakaupo sa kanyang tabihan. Ibig sabihin, ang paglapit mo, ang pagtatabi mo sa Panginoon ay nangangahulugang wala nang hadlang na maaari pang pumigil sa iyo upang patuloy mong yakapin ang Panginoon. Last verse. Ayan. Ngunit, if you continue in your faith, yung tumanggap ka sa Panginoon, first step. Nung magpabautismo ka sa Panginoon, that's still first step. Yung tanggapin mo ang banal na Espiritu, that's still first step. Yung nagsisimba ka, that's still first step. Anong sabi doon? If you continue, second step. Walang mananampalataya na hindi sakop ng salitang continue. Ligtas ka, panatilihin mo ng sarili mong ligtas. If you continue in your faith, ano ibig sabihin ng in your faith? Practicality. You put in application the Word of God. You obey the commands of God. You observe and follow the decrees of God. That is continuing in faith. Establish, di natitinag, and firm. Nakatindig, firm. And do not move from hope, held out in the gospel. Ang salita ng Diyos ang patuloy na magpapalakas ng iyong pinapanimalaan sapagkat ito ay ilaw. Sapagkat ito ay tubig na pangunahing kailangan ng ating katawan. Kailangan ng pagkain, kailangan ng tubig. At iyon ang magpatuloy na bibigay sa iyo ng kalakasan to be established and to be firm. Upang ikaw ay hindi maging malata or mahina. Do not move. Kumbaga, steadfast and move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven. Under heaven. Ito po yun. Proclaim under heaven, and of which I, Paul, have become servant. Yan po ang buhay ni Pablo. Sabi niya, woe unto me if I will not preach first to the Jews and to the Gentiles. Woe unto me sa aba ko. Meron siyang malaking pananagutan kapag hindi niya ipinabahagi o ipinaproklama ang salita ng Diyos sa walang Kristiyanong pipi. Dapat kayo nagsasalita. Hindi kayo kailangan maging Paul para maging magaling sa Biblia. Ang kailangan nyo lang ay sumunod sa Diyos. So meron po tayong dapat na maging panuntunan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pula sa lahat. Kung paano niya sinuko ang kanyang buhay, di ba? Philippians chapter 2. Pakipunta doon. Doon na po tayo magtatapos. Ba? Ang aga pa pala. Meron pa akong 30 minutes para mag-alauna. Therefore, if you have any encouragement, kalakasan, from being united, union, and that is a day-to-day transaction ng Kristiyano, to be in union with Christ. If any comfort from His love, kung merong kaaliwan sa pag-ibig ng Panginoon, if any common sharing in the Spirit, nakikipag-isa sa Espiritu, if any tenderness and compassion. Ano ba yung tenderness and compassion? Yung pagiging malambot. Next. Then make my joy complete by being like-minded. Nakita niyo na naman yung mind. Like-minded, having the same love, being one in spirit, and of one mind na naman. Next.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Ano ibig sabihin yan? Ang pananatiling mapagpakumbaba at hindi mo ipinagmamalaki kung anong katatayuan mo. Maaring pastor ka sa church pero hindi nangangahulog ang mataas ka sa naglilinis ng CR. Pareho lang po kami. Next, wala lang ako nakitang nakabarong, Amerikana naglilinis ng CR. Baka si Pastor Val sa susunod. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Unselfishness. In your relationship with one another, have the same mindset. Mind as Christ. Next. Who being in very nature God. Yan ang pinakamabigat. Mga kapatid, yan na po ako magtatapos. Kailangan ko na magtapos. Who being in very nature God did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Kaya maraming dito matanggap kay Kristo bilang Diyos. Kasi hindi niya itinuring ang sarili niyang Diyos. Hindi niya itinuturing ang sarili niya habang siya ay nasa misyon, habang siya ay nasa lupa. Pero babalik siya sa kanyang totoong kalalagayan. Ang kapiling ng Ama. Sabi niya, now I go to the Father. Bago siya, di ba, pumailan lang sa langit. At yun ang kadahilanan kung bakit narito tayo ngayon, mga kapatid. Conclusion po niyan ay Kapastor Joe, at magsisimula po tayo ng panibagong tema ng November. Hindi po katatakutan. Kasi pag yung November ay panay ghost story. Tandaan po natin yan, mga kapatid. God is pleased that His fullness dwell in Christ. Buo kay Kristo. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay buo. Hindi ka kulang. Buo ka kay Kristo Jesus. At tandaan po natin, ang nakipag-isa kay Kristo ay hindi na ituturing na kaaway. Sapagkat ang hadlang o ang pagitan sa isang banal na Diyos at sa kaaway ay sinira na ng Panginoon. Pinag-isa po tayo na masasama at dinala po tayo sa kabanalan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ko alam kung kailan po tayo aabutan ng lindol. Hindi ko alam kung kailan mangyayari, but one thing I know, it is written, and it's what it's already prophesied, it will happen definitely. But be sure na datnan kayo ng Panginoon na mayroong pananampalataya. Magandang umaga po, pagpalain po tayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Dakila